Pwede ka palang gumawa ng kutsinta na walang lye water or lihiya. Baking soda lang. Bago natin gamitin yung baking soda, may gagawin lang tayo. Bali, iinitin lang natin yung baking soda. Low heat 10 to 15 minutes. Pagsasamahin naman natin yung tapioca starch, rice flour, brown sugar, yung ginawa nating sodium carbonate, at malamig na tubig. Bale, i-whisk lang natin to hanggang sa matunaw yung asukal at sasalain natin ito. Around 4 to 5 times hanggang sa matanggal mo yung mga buo-buo. Then, hatiin natin kasi dalawang flavor yung ilalagay ko. Isang ube na flavor plus, mga 4 to 5 drops or half teaspoon. Then, dahan-dahan lang ang halo. Next na flavor naman is yung buko pandan ng flavor plus. Again, dahan-dahan lang ang halo kasi ayaw na natin to magkaroon ng masyadong bula. Ngayon naman ay pahidan yung mold natin ng may onting mantika at steam natin to sa pinakamahinang apoy for 15 to 20 minutes. Ang goal dito is ma-steam natin ng dahan-dahan para hindi magkaroon ng bula-bula at umalsa yung gagawin nating kutsinta. Laking tulong din na papahira mo yung mold ng onting mantika kasi para madaling matanggal. Yung ube naging green, hindi ko alam kung bakit. Wala akong niyog pero isa to sa solid partner ng kutsinta. Ito nga pala yung yema na ginawa natin ng isang araw. Ito yung buko pandan, ito yung ube. Again, kulay green talaga siya, oh. Try muna natin yung buko pandan na may yema. Alam mo yung kunat ng kutsinta na hinahanap mo, pero malambot. Sarap. Kutsinta siya na may hint ng buko pandan. Sarap. Try naman natin yung ube. Nawi-weirdohan talaga ako bakit ganito yung kulay nito. Anyway, try natin. Mas lasang kutsinta yung buko pandan.